All right. Module 1, Mathematics in Ancient Times. So, last time we had the introduction of math in the modern world by simply saying that even though uh, we are in the modern times, no? Yung application ng math ay na-revolutionize yung way of living now. We still have to go back to the beginning or the roots, the ancient times, in order for us to see the big picture. Okay? Seeing the big picture ay katulad nung uh, illustrate natin, di ba? Hindi lang dapat iisang bahagi ng sulat ang inyong babasahin. Kasi mamamali kayo sa konteksto ng flow ng kwento. No? So, in the same manner, yung inyong kurso, whether industrial engineering, public administration, tourism management, whatever it is, no? Kailangan makita nyo yung overarching picture para mas ma-appreciate ninyo at alam ninyo kung saan ilolocate yung specific na bagay na inaaral mo, which in our case is mathematics. So, numbers are more than symbols. They are stories. In the Bible, mathematics is not hidden in equations, but revealed in creation, governance, architecture, and the heavens or the cosmos. No? From the 7 days of creation to the countless stars in the sky, mathematics shaped how ancient people understood God, society, and the universe. Okay, so sa module, I hope you already read the module, no? It talks about the exploration of mathematics as a divine language of order, justice, and meaning, showing how ancient practices continue to influence modern life. So, everything in the world, no, has a beginning. Okay? Even your life, even your career, our field, no? Yung inyong pinag-aaralan ngayon, merong pinagsimulan yan. Okay? And sabi nga ni Lance, no, yung content creator, dalawang perspective. Kung science, theoretical science, no, na based on evidence, sinasabi nila hindi mo mababalikan yung pinaka unang nangyari. Parang ang theory nagkaroon ng Big Bang theory, no, na galing sa isang bacteria, no, na lumaki at sumabog at naging ganito ang itsura sa universe natin ngayon, including the earth and the creation, no? However, the ancient book or the ancient scripture, the Bible, talks about the creation, no? That tells us hindi random ang pagkakagawa ng sanlibutan. It was created, it was beautifully handcraft by the divine being, most powerful of all, that in his word, no, sa pamamagitan ng salita, sabi niya, kinuman niya, okay, na-create ang mga bagay. So, from nothing into something beautiful. And yung creation na yon, yun nga, nagsimula yan, sabi niya sa Genesis, kung binasa nyo, in the beginning, God created the heavens and the earth, no? On day one, no, God said, let there be light. And there was light. So parang iisipin mo, para siyang teatro na entablado, no? Kumbaga, nakaset na lahat ng mga main characters, plot twist. So magi-start na siya. So lumiwanag, nag-start ang scenario, ang kwento. Okay? Okay, so numbers in Genesis establish rhythm and order. Okay, counting days introduces cycles of work and rest. So from day one,
nag-start na yung counting, no? Day 1, day 2, okay? And according sa science, actually may parallelism din sila eh. Kasi there's a verse in the Bible that also says that one day, one day sa Lord ay equivalent sa 1,000 years natin, no? So kung titingnan mo siyang literal, no, parang 1,000 years yung one day, no? So, second day, another 1,000 years. So, hindi natin maaano. Some says na symbolical yung book ng Genesis, no? Hindi siya literal na nangyari. Pero, whatever your interpretation, ang mahalaga yun nga, ipinakita nun, no? Na merong beginning ang lahat. Okay, God is the creator of everything. No? Although hindi natin siya literally na nakikita ngayon, according to the Bible, the creation itself, okay, points to the glory of God. No, sabi ko nga sa class last time, 'di ba? Even yung uh, pagkakalikha ng katawan natin, no, na meron tayong dalawang mata, ilong, yung puwet mo hindi nasa ilalim ng ilong, no? So, beautifully created tayo, no? Pinlano, okay? And mathematics also became the foundation of calendars and timekeeping. So, why do you think it's important na i-track ang calendar or yung time? Okay, there's a question here. How does the 7-day creation pattern influence our modern calendar? Okay, and why is counting days essential for structuring human life? Why do you think? Anyone? Please pindutin yung raise hand or thumbs up if you'd like to answer. Anyone doon sa dalawang question na yan? Yes, Engineer Gabriel. Gabriel, Carl, please open your mic. Sir, kaya po natin kailangan subaybayan po yung kalendar at saka po yung oras. Kasi po dahil po dito, dito po nag-start yung mga plano natin. And dito po is, mababalance po natin yung oras natin sa ginagawa po natin sa araw-araw. Yun lang. Yeah. So, especially you guys as managers, as leaders, as engineers, planning is very important. Tama yon. So, yung pattern ng life ay ng time, calendar system natin na merong days, merong weeks, merong months, merong years, no? Lahat 'yan ay importante, no, para sa pagpaplano natin. Alam natin kung how can we number our days. Sabi nga kasi our days here on earth is also limited, no? And also yung lesson ng 7-day creation. Okay? Sabi natin ilang araw. Kung nabasa ninyo yung story, how many days ginawa ni God ang creation? Mark? Ano sir, 7 days pero 6 days lang. Ay, tama ba? 6 days. Tapos yung pang 7 days na nagpahinga na siya. Okay. So parang importante yung pahinga, no? Why is it important? Palagay mo, bakit pinattern, minodel ni God yung work and rest? Mark? Sir, ulit sir. Bakit sa palagay mo importante ang pahinga? Bakit pinattern ni God na mayroong pahinga, may araw ng pahinga? Kumbaga sir,
Kumbaga, parang pag wala kasing pahinga, sir, possible na ma-burnout na yung tao, sir. Parang ganun. Yeah. God intended na i-enjoy niya yung creation niya, no? 6 days nagtrabaho o ginawa niya lahat ng bagay. Kung scientific yung counting natin, sabi ko kanina, there's a verse in the Bible that says, 1 day is equals 1,000 years. So kung scientific, pwedeng sabihin natin 6,000 years, no? Pero on the seventh day, he rested, no? Na pinatay natin na kailangan mag-rest ka to enjoy the fruits of your labor, no? And sabi nga ni Mark, para hindi ka ma-burn out. Kasi kung puro ka trabaho lang, mababurn out ka. And also another important lesson sa story of creation. Think of it, guys, ang galing. Ginawa niya ang lahat 6 days, no? Okay, yung light, yung firmament, no, hiniwalay yung tubig sa taas at sa earth, tapos yung mga stars, moon, okay, sun, etc. Tapos yung mga plants, animals, and then on the sixth day, sa sixth day, especially, very special yung pagkakagawa sa tao, no? Yung mga other creation ginawa niya through word, no? Pero itong tao, kumuha siya ng alabok, 'di ba? Hinulma niya at hiningahan. Okay? Kaya nagkaroon tibok ng puso, nagkaroon ng hininga. Okay? So, anong lesson na makikita natin dito? God's love, no? Mahal ni God ang tao. No, very special ang creation ng tao kasi sabi nga sa Bible, we are created in the image of God and we bear the breath of the Spirit of God. So ginawa niya muna lahat ng kakailanganin ng tao, no? Naka-prepare na ang lahat para mabuhay tayo. At doon pa lang niya ginawa ang tao. No, and yun nga, pinattern niya na 6 days mag-work, but on the seventh day, okay, yan, nag-rest siya. Kaya nga ito yung question, why is counting days essential for structuring human life? So nasagot na yan kanina ni Mark at ni Gabriel. No? So another thing na nabanggit ko na rin to sa class, there's a book in the Bible that highlights mathematics. Okay? The Book of Numbers. Okay, ano ba tong Book of Numbers na to? Okay, ganitong kwento niyan. Kung babasahin niyo from Genesis hanggang Book of Numbers, there are 5 books na sinulat ni Moses, no, para ikwento yung naging simula ng Israel. Okay? Isang katunayan 'yan na I can say na totoo ang Bible because of the story of the ancient Israel. Hanggang ngayon, there's a nation Israel na pinag-aawayan ng lupa. Okay? Alam naman natin yan, hanggang ngayon merong war sa Palestine and Israel ngayon, no? So, yung history niyan babalik dito sa Book of Genesis hanggang Numbers at Deuteronomy, yung first 5 books of the Bible. Okay. So, ang story niyan, nung creation, okay, nagkasala ang tao, dumami ang tao. The first thing na naging parusa ay yung flood, yung time ni Noah, nagkaroon ng great flood, no? Pero after the flood, nag-reset. So, mula kay Noah, sa family ni Noah, nagsimula yung lahi ng tao. Okay, dumami. Okay, tapos there was a story also about the Tower of Babel or Babel, sabi nila, if you read that sa Genesis 11, na yung tao, nung dumami na sila, ang gusto nila maging tanyag sila, no? Which is likas na sa katangian ng tao talaga 'yon, na gusto natin lagi tinataas yung sarili,
no? Gumawa sila ng mataas na tower. Okay? At gusto nilang abutin ang langit or ang Panginoon. Pero ang ginawa ni God, binigyan ng iba-ibang language. Okay? Kaya nagkaroon ng languages. At nagkaroon sila ng mga miscommunication. Kumbaga, nasira yung plano ng tao. At itong mga different languages na to, ito yung pinagsimulan ng different nations. No? And kung titingnan mo ang story ng Bible, you have to look at the big picture na it's the story of creation, the fall of man, and the redemption of man. Okay? So, yun yung overarching story ng buhay ng tao hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Okay? So, balik tayo sa story ng Babel. Nahiwa-hiwalay ang nations, 70 nations ang initial. Okay? 70 languages, different languages. Okay, out of these 70 different languages, God called a specific person, a family, no, na tinawag niya para i-fulfill yung plan of salvation niya. Okay? Ano 'yon? Sino 'yon? Si Abraham. Si Abraham siya yung father ng Israel. No, the father of faith. Kasi sabi sa Bible, he was a man of faith. Okay? So si Abraham, nagkaroon ng anak, si Isaac, then si Jacob. Okay, basahin nyo na lang, ganda ng story niyan. And then, nung si Jacob na, dumami. Nagkaroon siya ng 12 children. Okay? At yung 12 children na to, medyo hindi rin naging okay yung relationship. Nagkaroon ng inggitan. Okay? Si Joseph, kung familiar kayo, no? Pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya, no? Kasi favorite si Joseph ni Jacob, no? Okay, later on si Jacob, siya yung naging Israel, pinalitan yung pangalan niya. To make the long story short, napunta sila sa Egypt. Okay? Pinagbenta si Joseph, napunta sa Egypt, pero nung nasa Egypt siya, plano pala ni God yun para i-save yung family nila. No? Kasi magkakaroon ng taggutom. At si Joseph, dahil binless siya ni God, okay, siya yung naging second in command sa Pharaoh. Okay, so to make the long story short, yun na siya, dumami ang mga Israelites. And if you are familiar dun sa movie, di ba, merong movie na Ten Commandments at saka yung Prince of Egypt ata, no? Sila yung niligtas ni God, ni Yahweh, from Egypt. Yun, tumawid sila sa dagat, tapos bumalik sila sa ancient Israel. Okay? And dahil dumami na sila, naging million na yung anak ni Jacob, okay, yung mga apo-apuhan niya, okay, kinailangan na i-organize sila. Okay? And in order to organize yung governance, no? Kasi there was a instance na si Moses nabu-burnout siya kasi ang daming issue, di ba? Ang daming nagrereklamo, tas nag-aaway-away. So pinayuhan siya ng kanyang father-in-law, sabi niya mababurnout ka kung ikaw lahat ang magtatrabaho. So ang gawin mo, sabi niya, i-divide mo into tribes. Tapos sa mga tribes, pumili ka ng mga leaders. Okay? So ito yung principle ng organizational structure, no? Ina-apply natin yan sa modern management na hindi lahat isang tao lang ang gagawa. Kailangan delegate mo. Okay? At sa isang tribe, mayroon pang mga sub-leaders, no? So parang hierarchy. Pag nagkaroon ng issue, doon muna sa pinakamalapit na leader. Pag hindi nila kayang i-resolve, dadalhin sa next level, etc. Okay? So, nagkaroon ng governance structure. Yan yung census. Kaya, isinulat yung Book of Numbers. Kung babasahin yung Book of Numbers, puro numbers siya. Binilang nila yung mga tao, organizing them according to tribes and family. So, this is another application of math. No? Discounting ensured accountability, resource distribution, and also military readiness. Kasi
hindi pa sila established na nation that time. So meron pa silang mga kinonquer na mga lupain na may mga nakatira, no, na mga military ano din, military people. So, what can we learn? Mathematics here was directly tied to justice and stewardship. Okay, and also if you read Exodus 30, no, census taking was linked to offerings, showing that numbers were tied to worship and accountability before God. So merong census sila, tapos sa bawat nasi-census nila, ito yung dapat mong i-offer kay God, no? So merong allocation, and it was tied to worship and accountability. Now, counting people is not just about numbers but about recognizing value and responsibility. All right. So in modern times, censuses continue to shape governance, influencing policy, resource allocation, and representation. The biblical census shows that mathematics is foundational to social justice and organizations. Okay. So, I have a question. Bakit importante ang pagsisensus in terms sa modern times natin? Sa palagay nyo, saan ginagamit yan ng government? Anyone? Yes, Kim. Kim Israel. Kapangalan mo si Nation of Israel. Go ahead, Kim. Sa ano po, sir, sa people or tao po. Yeah, bakit kailangan bilangin ng government? Tulad nga po ng sinabi niyo, sir, yung parang ano, yung to ensure accountability po ba? In what way? Paano siya related sa accountability? Yes, Gabriel. Sir, sir, ano po sir, kaya po tayo nagsisensus sir kasi po, pag nagbibilang po tayo sa isang lugar, which is yung mga government po, doon po nila nakikita yung dami yung bilang ng mga tao. Kaya po, nalalaman po nila kung ano po yung pangangailangan ng isang tao dun sa isang lugar, kung ano po yung kulang, at kung ano pa yung dapat ibigay sa kanila. Ganun po sir. Yes, that's correct. Kyle, si Kyle ba yung nagtaas na isa? Andiyan ka na, Kyle? Yes, Kyle. Yes po, sir. Hello po. Hello. Sir, for me po, to simplify po yung sagot ni Gabriel, yung census po, nagagamit po siya through, sige po sabihin na natin magbibigay ng relief goods yung isang gobyerno sa isang community, and also nagagamit din po siya during voting kasi alam po nila na kung ano yung bilang ng tao, yun din po yung makukuha nilang votes during the election time. So, yung census lang po, hindi lang po siya bilang. For the simpler term po, it is for pagpaplano for the future ng mga tao, sir. Yeah, very well said. No? If you are the leader of a nation, just like ito, yung Israel, nagsisimula pa lang silang nation pero nag-census na sila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin sa Pilipinas yan. Punta ka sa Philippine Statistics Authority or PSA, nandun yung census natin. Yun yung ginagamit ng government for planning, no? For resource allocation. Okay, in terms of planning, di ba, sa census, napoproject na nila gaano karaming tax ang makokolekta. Okay? Sa tax na ito, ano yung porsyento na i-allocate natin sa education? Ilan yung i-allocate sa health? Okay, ilan yung i-allocate sa relief goods, sabi ni Kyle, pag nagkaroon ng disaster, no? Ayuda, 'di ba nung pandemic, no? So, ito yung mga practical application ng census. So, ngayon, ang mundo, parami ng parami.
Ilan na ang ano ngayon, ang population ng buong mundo? I think papunta na tayo sa 8 billion eh, no? Sa Pilipinas, nasa 110 million or plus na tayo. And it is still counting, okay? You can search yung ano, merong website yan, yung Worldometer, parang ganon. Makikita nyo doon yung every second kung gaano kadami yung nadadagdag tsaka ilan yung nababawas. So, merong ano yan, merong information processing, no? So, makikita mo parami ng parami. So, paano mo i-manage yan? Knowing na limited lang ang resources, no? Hindi naman unlimited talaga. No? Although, sabi natin madami pa. Madami pa naman talagang resources kahit dito lang sa Pilipinas natin eh. Marami pang untapped resources, no? Pero you have to be wise, no, in order for you to manage it, no, considering different uh, constraints, no? How about this third question? Can mathematics be considered a tool of justice? What do you think? Mar, I think, Angela. rinig po ba? Yes, loud and Ah, clear. I think yes po, since tulad po ng sinabi kanina, ah at yung pong counting of people na ensure po niya na organize or parang alam po yung bilang. So, yung resources po na pwedeng mabigay is distributed fairly. Yeah, no, hindi walang lamangan. And also, sa demokrasya, no? Paano ba ang tumatakbo ang demokrasya? Oh, halimbawa sa Senate, yung impeachment ngayon, anong kinalaman ng math sa justice, sa pag-convict at pag-acquit kay VP Sara? What do you think, Marl? Paulit po. Sorry po. Medyo naglalag lang po. Anong kinalaman ng mathematics sa as a tool of justice sa nangyayaring impeachment kay VP Sara? Yung pong dun sa confidential funds. Okay? That could be, no? Para matingnan kung gaano karami yung winaldas niya. Pero sa pag-execute ng justice, no, alam naman natin, sabi nga yung impeachment, it's hindi lang siya legislative or judicial in nature. It is also a political exercise. Kaya nga yung pag sintensya kay VP Sara, numbers game din siya. Kaya nga pinag-aawayan nila yan, yung quorum, di ba? So out of 24 senators, kailangan two-thirds ang mag-judge sa kanya na guilty. So ilan yon? 16 votes. Kailangan 16 ang guilty ang kanilang boto. Pag hindi naabot yung 16, ma-acquit siya. No? Eh, nabawasan na ng tatlo. Ilan yung nabawas? Si Bato, si sino yung isang hinuli kailan lang si Marcoleta, 'di ba? Hindi na sila strategy ng sabi nila strategy ng administration. Pero yun nga, naging tool for justice din siya kasi nandoon yung may numbers game, no? And even kapag yung isang kaso umabot sa Supreme Court, for example, yung Supreme Court, pag nakita niyo yung mga judge, 'di ba? Hindi lang isang judge ang magde-decide. Botohan din 'yon. So majority. Kailangan maboto yung marami para madesisyonan. Okay? So ang daming application ng math. Oh, let's talk about geometry naman sa uh, Solomon's Temple. Sino naman si Solomon? Na-introduce ko na sa inyo last time yan. Marunong na hari. Pero ito yung naging continuation ng story, no? So, dumami na ang Israelites, no? At yung mga Israel na to, nabuo sila as a nation. No, humingi sila kay God ng king. Sabi nila, gusto namin maging katulad ng mga ibang nations na meron silang hari, may government. No, although initially sabi ni God,
parang parang tinatanggihan nyo yung leadership ko kasi gusto nyo ng hari na tao. Pero binigay pa rin, no? So ang unang hari nila si Saul, tapos si David. And then after ni David, si David siya ay isang, sabi sa Bible, isang taong mahal niya ang Panginoon. Kaya nga marami siyang naisulat na Psalms, yung sa Book of Psalms, mga awit. No? He was a shepherd, pero he was a worshipper. Magaling siyang musician. No? At dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, na-realize niya, sabi niya, nakatira ako sa palasyo. Pero si God, no, yung kanilang place of worship that time, nasa tent. Parang tabernacle lang, no? Gusto ko gawan ng templo ng magandang structure ang place of worship para doon mananahan ang glory ni God. No, pero ang sabi ni God kay David, hindi ikaw ang magtatayo. Okay? Kasi you are a man of war. Kasi marami siyang mga napatay, 'di ba? Alam niyo yung story ng David and Goliath, 'di ba? Bago siya naging hari, pinatay muna niya si Goliath, kaya siya naging famous. Kaya siya nag-trending. No? Tapos, dahil naging powerful siya, marami siyang followers, siya yung naging king. Pumalit kay Saul. Pero sabi ni God, hindi ikaw yung magtatayo ng temple kung hindi yung anak mo. Isa sa mga anak mo. So si Solomon yon. Okay? And si Solomon, he was a wise king. Magaling at madiskarte. So he designed the temple, okay, by relying on precise measurements. Okay? Geometry ensured symmetry and harmony. Kaya makikita natin yung mga architecture ngayon, ang gaganda, no? Saan ba yan? Kung punta kayo sa Europe, 'di ba? Yung mga architecture ang gaganda. Nakapunta na ba kayo sa yung mga simbahan lang din natin, 'di ba? Mga Catholic churches na mga Gothic architecture, Roman architecture. Pag pumunta kayo sa Intramuros, no? Ang gaganda ng mga ginawa ng mga European architecture. It reflected divine perfection. So kung binasa nyo yung First Kings 6 to 7, it talks about the masterpiece of sacred geometry. Okay, meron ng mga measurement noon. Tawag cubits, no, length, breadth, and height. No, geometry ensured symmetry and balance and harmony. So qualities seen as reflections of divine perfection. The temple's proportions embodied holiness, creating a space where heaven and earth met. Mathematics here was not abstract but embodied in architecture. Ratios and measurements created a physical manifestation of divine order. Okay, to make the long story short, okay, architecture yung example niyan, pero i-apply natin sa IE or sa inyong course, no? Practical. For example, ito, when you design a product, bakit importante ang measurement at yung proportion niya at yung symmetry pag nag-design ka? Importante ba? Kung ikaw ay IE, Industrial Engineer, importante ba ang symmetry? Importante ba ang proportion at yung tamang measurement? Yes, Kyle? What do you think? Sir, yes po. In what way? For me po, to explain it, para po sa pagtitipid ng resources. Kasi, as we all know po, industrial engineers can also make products. And so, yung proportion po na help po nila yung mga engineers or tayo kung malaman kung magkano yung tamang dami ng materials na gagamitin, yung oras, and yung puhunan. So, for me po, that's what I can apply for the importance of proportion in terms of our course. All right. Yeah, correct. Gabriel.
Sir, ano po yung tanong, sir? O, balikan kita. Si Joven muna. Joven Pineda. Narinig po ako, sir. Yes, loud and clear. Ah, nakaka-apekto po sa tao pag kung paano po nila makita, ano pa kasi, paano nila ma-experience yung paggawa ng ano, sir, pag-architect ng building, tsaka para makita nila yung ganda, sir. Yan. Okay? Ganon din sa product, no? Hindi lang sa architect ng building, no? Yung proportion, yung sukat, it will give you the design para maging maganda yung itsura. Okay? And also, sabi nga ni Kim, para alam mo kung anong resource ang i-allocate mo. So, halimbawa, ito, ballpen, kahit simpleng ballpen lang. So, pag sinukat mo yan, it will give you the measurement, gaano karaming material, okay, na plastic, or gaano karaming ink ang ipoproduce mo para makaproduce ng ganito karaming volume ng product, 'di ba? Okay, sino pa yung nagtataas? Kim, Israel. Kim, are you raising your hand? Or si Joven, nakataas pa yung kamay o di lang na ibaba? Sir, baba ko na po. Oo, sige, baka mangawit ka. Okay, so important yon. And also yung proportion. Halimbawa, sa pagluluto, 'di ba? Meron kang mga sangkap, gaano karaming bawang, gaano karaming sibuyas, no? So kapag ka nagluto ka ng marami, ikaw ay isang caterer, o kaya maggagawa ka ng maraming ayuda, relief goods, no? Nakadepende sa proportion yung pagsukat mo. Okay? Gabriel, nagtataas ka pa? O di lang Sir, nababa? sir, Sige. sa mga IE, sir, kasi po ang trabaho ko ng IE is pagpapabilis po ng process. So yung proportion po, sir, pag balance po yung proportion po ng isang item o bagay, quality po yung mabibigay po natin servisyo po gamit sa mga bibili po natin. Parang ganun. Yeah. So, quality should be measured, no? Yes po. Kapag nagbenta ka, pare-parehas yung sukat, no? Para pare-parehas yung presyo. Hindi pwedeng pare-pareho ng presyo pero iba-iba yung quality niya, iba-iba yung sukat. So, hindi magiging marketable yung product mo noon. So, tama yon. Astronomy in the Psalms. So, sa Psalms naman, sabi niya doon, he declares, he counts the stars and calls them all by name. So, si God pala, alam niya yung bilang ng lahat ng stars. Ilan ba ang stars? Mga nakakaalam, no? Sa atin. Hanggang ngayon, patuloy ang exploration ng human beings. Kaya nga meron tayong NASA, 'di ba? Nag-explore sila, may mga rocket, may mga satellite na nila-launch sa outer space, no? Even yung Philippines, 'di ba? Sabi ni PBBM sa sonda niya, magpapadala na din daw tayo ng rocket. Ano 'yan? Tatalunin natin ang NASA, no? No, kasi meron na tayong Philippine Space Agency. Do you know that, guys? Bagong ano lang siya. Bagong agency ng government. So, the Philippine government gusto na ring mag-explore ng space natin, no? Okay, so stars reflect divine order, counting stars, so human curiosity. So yung pag-explore natin sa outer space, yan, yung mga astronauts natin, bakit patuloy na explore kasi walang tigil ang gusto nating knowledge, no? Bakit nga ba? Yung tanong na bakit nga ba ang mundo ay ganito? Bakit nga ba ganito ang mga phenomenon, etc. So, walang makaka ano niyan. Walang makakasagot hanggang buhay tayo. Patuloy ang magiging exploration and research natin. Okay? So what does counting stars teach us about human curiosity? Yeah.
human beings are limited. Limited talaga tayo. Yung magagawa natin, yung ma-discover, limited. Pero as time passes by, lumalawak ang kaalaman, mas marami tayong na-explore. Okay? So therefore, yeah, can mathematics inspire awe and worship? Of course, 'di ba? Maraming mga scientists, mathematicians na nakadiscover no ng mga bagay-bagay na related sa science, sa physics, sa math, and ang kanilang reaction and conclusion is amazement, amazing ang mga creation, and everything directly points na meron talagang creator, no? Marami akong friend na medical doctors, no? Kapag nag-uusap kami or nag-share, no, yung mga discoveries nila sa human body, of course, sabi nating may bias kasi nga believer sila ni God. Pero they always conclude na amazing talaga. Very amazing yung pagkaka-create ng tao, no? Bawat bahagi, yan, yung ngipin mo. Bakit nagiging ganyan siyang ngipin? Pag pumasok ang pagkain, meron tayong digestive system, may intestine, no? Yung heart, actually yung heart, miracle talaga yan. 'Di ba? Hanggang ngayon wala pa rin nakaka-explain. Bakit siya tumitibok? Bakit pag namatay na ah mawawala ng buhay? Wala pa rin nakaka-discover na pigilan ang pagtibok ng isang puso, no? Kasi kung meron na tayong gamot sa pagpigil sa pagtibok ng puso, wala nang kamatayan, no? So, hindi lahat ng kaalaman na-discover na at hindi rin lahat ni-reveal na ni God. Kasi, yun, it will still lead us to the attitude of being in awe. Okay? And this feeling, inspiration ng being in awe will lead us to worship, no? Na mag-worship tayo kay God na bilang our great creator, our great architect of everything. Okay, census and offerings in ancient Israel naman. Okay, so nung na-establish na ang bansang Israel, meron na silang worship protocols. Nag-offer sila. No, kasi by the way pala, balikan natin, bakit Israel ang pinili sa Bible? No? Kasi historically sa Israel ipinangako sa kanila ipapanganak yung Messiah, no? Pinangako yan kay Abraham na your family will be a blessing to all nations, to all families of the earth, no? And sa kanyang lineage, doon nga ipinanganak si Jesus, yung Messiah na 2,000 years ago, pinanganak sa lupa, namatay sa cross at nabuhay na muli, no? So in preparation or in sa paghihintay nila do sa coming ng Messiah, okay, nagkaroon ng mga institutionalization ng worship na sabi ng mga scholars parang ano siya, foretelling, no? Parang sinisimbolize niya yung coming ng Messiah. So from nung sila ay lumabas sa Egypt, no, sabi ni God, lagyan niyo ng dugo yung inyong hamba, no? Kaya hanggang ngayon pinapractice nila yung Passover. Okay, ano ba yung Passover? Nung ika-10th plague, no, na ang sabi ni God, mamamatay lahat ng panganay ng Egypt, pero kayong mga Israelites, lagyan nyo ng dugo yung inyong mga pintuan. Magpatay kayo ng lamb. Okay, yung lamb na yon dapat spotless, no? Malinis siya, walang kapansanan. Yung dugo niya ipahid nyo sa pinto. At pag nakita ng angel of death yung pinto na may dugo, ipapass over niya yon. Hindi papasukin ng kamatayan yung mga nasa loob ng tao. So yung mga Egypt, dahil wala silang blood, sila yung namatay yung mga firstborn nila. At yun yung pinaka-10th plague bago sila umalis doon, yung tumawid na sila sa Red Sea. Okay, so ano yung pinapakita? Ano siya? Foreshadowing. No? Foreshadow ng uh, mga offerings na ito
na later on institutionalized na sabi ni God pag nagkasala, kailangan may hayop na papatayin, no? Para yun yung magiging kabayaran ng kasalanan. Ganun yung naging offering at worship sa ancient Israel. So it foreshadows sa Messiah, which is si Jesus nga. Nung siya ay namatay sa cross, ang sabi ng Bible, He did it once and for all. Namatay na siya para sa kabayaran ng kasalanan. At siya yung tinawag na Lamb of God. Di ba? Kordero ng Diyos. Kung kayo Katoliko, kinakanta yan, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis, no? So, siya yon. Siya yung sinisimbolize ng mga hayop na ino-offer nila sa bansang Israel. At nung namatay na siya sa cross, once and for all, ang nire-require na ni God yung faith. Faith on Jesus na tanggapin mo siya, kilalanin mo siya as Savior and Lord. Okay? So, any questions so far? So, yun yung in terms sa ancient worship at saka ancient offering, census. Ayan, itong lesson 6 about proportion, related na yan sa unang discussion natin. Okay? Yeah, ito. Sagutin nga natin to. Can mathematics shape human emotions? What do you think? How can mathematics shape human emotions? Elizar. Po, sir. Pag ano po, sir, pag maraming pera, ganyan, sir, masaya ka, gano'n. Ayos Okay. So, pag walang pera, nagpapanik. Lungkot, ganyan, sir. Yeah. So, alam mo yung bilang ng pera. Ikaw ba, alam mo lagi yung laman ng wallet mo? Hindi, sir, di ko binibilang. Hindi mo na bilang. Bakit? Pag binibilang, parang ang konti kasi, sir. So, naapektuhan ka. So, wag na lang bilangin. Ganon. Sige. Any other? In what way can mathematics affect human emotion? Kirsten, sorry. Sir, dinig po ako. Yes. Sa akin po, kapag halimbawa, sir, meron po like math problem, tapos nagets ko siya kung paano sagutin. Parang ang saya lang po. Yeah. No? Pagka nagagamit mo siya sa everyday life. Oh. Kapag halimbawa din sa governance din naman, pag nanalo ka sa election, 'di ba? Masaya ka, no? Pero pag natalo, okay, Nanalo sa malungkot. scatter, sir. Ha? Pag nanalo sa scatter, sir. Pag nanalo sa? Scatter. Oo. Sige. May nag-chat si Alodia. Share ko lang po kasi mahina po mic ko. Yes po, for example po, 'di ba yung mga teachers po minsan bago po sila mag-discuss, nagtatanong po sila, musta yung mga students po nila, tapos magpaparate din po sila like 1 to 5. Ganun po sila ka-okay. So, yung mga rating. Okay? O, yung rate ninyo sa exam, tsaka yung final grade ninyo, pagka pumasa, pag mataas, happy kayo. O, pag bagsak, better luck next time. Okay. Pag nanalo daw sa sabong, si Gab. O, Gab, nagsasabong ka ba? Di man, sir. Joke lang yun, sir. Sample lang. Sample lang. Okay. So, in terms of seasons, why is counting cycles important for agriculture? Sino mga may kamag-anak na magbubukid or farmer? Clarence. Hello, sir. Rinig po ba? Yes.
Ano sir, importante yung counting ng cycle sa agriculture kasi dito na ano if kailan po sila na, for example sir, taniman ng palay sir, dapat itatanim nila yun if pag malapit na yung rainy day ganun po. Pag naman po sa mga mais naman po, for example po, pinipili po nila yung mga hindi po masyadong tag-ulan po, mga ganun po. Kaya napaka-importante po yung pag-ano ng ah ah Cycle. apa, yun lang po. Yeah. Meron ka bang kamag-anak na farmer? Ah, actually po kami po sir, yung lolo ko, papa ko po nagpa-farm po. At Oh, nagtatanim rin po kami ng tabako, tas mga ganun po. Mais, tabako, palay. wow. So Ah, meron kayong farm talaga? sa Ilocos Norte po, meron po. Oh, taga Ilocos kayo, Ilocano? Opo, opo. Yung papa ko po kasi. Oh, agudo. Yeah, thank you for sharing that. Sino pa yung nagtaas ng kamay? Arlene. Yes, Arlene. Hello po, audible po. Yes. Ano po, katulad po ng sinabi po nung unang nagsagot, para po malaman ng farmers kung kailan yung best time po para pag magtatanim po ng palay, ganyan po, and yung harvesting po, para po malaman nila yung right time kung kailan po mag-harvest. At para rin po makapag-prepare yung mga farmers pag po may sa mga rainy days or dry seasons po, ganun po. Nice. So farmer din ba kayo? Hindi po. Pero nagtatanim po kasi kami nung elementary po. Okay. Sige. So how does math connect different aspects of life? Can we now conclude that math is a universal language? What can you say? In our conclusion, how does math connect different aspects of life? Marl. Hello po, rinig po ba? Yes. Connected po siya tulad po dun sa architecture kanina since it involves counting or measurements, ganun po. And also po sa science, tulad po yung math is the mother of all sciences po. Okay. Gabriel. Sir, yung math po is, ang best ko po dyan, example ko po dyan is yung pera po. Which means, ginagamit po natin yung pera, as in yung math po, ibabudget po natin siya sa pang-araw-araw po natin gawain sa buhay. And in this generation po, ang pera po, yung pagbibilang po ng pera ngayon is napakahalaga, lalo na po ngayon sa mga issue po ngayon sa Pilipinas na mga flood control, ganyan po. Dapat po balanse pa rin po yung pagbibigay ng mga budget sa iba't ibang program po ng gobyerno. Parang ganun po. Yeah. So importante siya sa society and sa governance. Kim. Kim Israel. Are you raising your hand, Kim? Sige. Hello? Yes. Hello po. Kapag sa po sir, kapag sa time po, oras, ganon, yung kapag nagpa-plan po tayo, ganon po. Yeah. So every day, ginagamit. Opo. Okay. Markian. Sir, po sir, dahil po sa math sir, nabibigyan po tayo ng kaayusan sir. Tulad na lang po halimbawa yung sa kay impeachment po ni Sara Duterte na kumbaga kailangan po maayos yung boto ng mga tao ay ng mga senador or yung mga judge po doon para maayos din po yung Pilipinas. Dahil po sa simpleng boto lang po nila doon, may possible po mangyari na kaayusan sa Pilipinas. Tapos po, halimbawa sa mga relief goods, ganyan po. May mga na kumbaga,
nakakatanggap po ng equality po lahat or equity ng bawat Pilipino po. Yun po. Dahil po sa math. Bakit? Sa palagay mo, ano mangyayari kapag hindi naging maayos ang impeachment? Ano implication niya? Maybe ano sir, pwede pong mangyari po ulit yung mga hindi na po dapat mangyari. And possible po sir na imbis po yung power po natin ah, na magamit po natin ng maayos, eh nagagamit po ng ng bawat kulay po. Yun po sir. Kumbaga, imbis po na yung power po natin yung magamit natin tulad po ng i-focus po yung dapat na i-focus sir. Hindi po kasi naka-focus po tayo sa bawat kulay po sir. Halimbawa sir, kung sa red tayo, sa red tayo, sa green tayo, sa green tayo. Kumbaga ganun po sir. Ikaw, ano ba kulay mo? Nako sir, mink ako sir, mink ako. Mink. Dilawan? O pinklawan? Aray mo. So, sige. Follow-up question. Ganda ng topic mo eh. So, kung ikaw tatanungin, what do you think? Dapat bang ma-impeach si Sara o hindi? Sorry po sa mga dyan, mga green. Hindi naman sa dahil kung ano lang po yung nakikita ko, yun lang po yung hangusga ko. Kumbaga sir, gusto ko lang din po kasi maliwanagan dun sa confidential funds na hindi niya po mapaliwanag ng maayos. Then yung mga part po na yung maayos lang po na tanong tulad nung kay Hontiveros, yung tanong lang po about dun sa may libro niya na hindi niya po masagot kung ano po ba yung meaning nun. Tapos sir, wala naman po akong galit sa Duterte administration. Kumbaga, ang nakapokus lang po ako sir kung bakit hindi niya po mapaliwanag ng maayos yung confidential funds. Yun lang po sir. So, dami kong follow-up question, no? Forte ko yan eh. Politics and administration. So, ikaw, mas leaning ka na ma-acquit, ay ma-convict. So, ano bang implication kung halimbawa hindi siya ma-convict? Kung halimbawa totoong nagnakaw siya tapos na-acquit siya, anong implication nun? Sir, possible na sa survey kasi sir malakas pa rin siya sa mga tao kasi yun nga daw tatay niya daw si kumbaga hindi nila masagot ng maayos kung bakit yun talaga yung gusto nila. Ang sagot lang po lagi nila is dahil po tatay niya si ganito. Na kumbaga may possible po na ngayon tulad po ngayon hindi po nila mapaliwanag ng maayos yung nagastos na pera. Paano na lang po kung mas malakas pa po yung power niya na sa susunod. Kumbaga, mas may power pa siyang gumamit ng pera. Kumbaga ganun sir na hindi niya nga mapaliwanag. Yung ngayon pa lang na vice siya, paano na lang kung pumunta pa po ng pinaka-higher level President. position. Na maging president siya. Yes sir. So, ayaw mo siya maging president. Hindi naman ganun sir. Kumbaga hindi lang talaga mapaliwanag ng maayos. May mga part naman na may maganda rin naman po siyang nagagawa. May mga part po talaga na yun nga po, hindi po mapaliwanag na halimbawa, tulad na lang po yung funds na yan. May magagamit pa po yan sa ibang bagay. Tulad na lang po ng pag-renovate sa mga state university, mga school po na mabigyan ng maayos na na facilities na magamit po doon. Hindi katulad ng halimbawa sir, yung sa libro, yung ang kaibigan, alam mo naman sir. Yun lang sir, wala naman akong hate, kumbaga facts lang. Yeah. Wala namang safe space tayo dito, no? Hindi naman to, hindi kita kukontrahin sa opinion mo. Pero ang dami nagre-react sa'yo sa mga classmate mo. Meron ba ang green dito? What's your reaction? Nagtataas ng kamay si Kyle kanina. Kyle, do you want to say something? Sir, di po ako green, sasagot lang po sa no. Sige. Ano yung sasagot mo? Okay, sige. So, tama yun, no? Thank you for
sharing that, no, na yun nga, sa politics, numbers game yan, mathematics. Halimbawa sa nangyayaring impeachment, no, kung ikaw ay naniniwala na may kasalanan talaga siya, nag-corrupt siya, no, gusto niyang papatay ang presidente. So kapag hindi siya na guilty, kung na-acquit siya, parang meron siyang ripple effect, no, na okay lang pala sa mga ah, government officials na gayahin yung kanyang paraan ng paggasta at nanakaw, no? Pero kung ikaw naniniwala naman na malinis siya or hindi dapat siyang guilty, no? Pero naging guilty siya, so same thing, no? Meron pa ring yan, meron siyang magiging effect sa politics, sa economy, no? So, lalo na palapit na ang 2028. Okay? Okay, sige. Ito. Let's end by this. There's a debate question here. Okay? Is mathematics discovered by humans or revealed by God? What can you say? Gabriel. Di ba sabi nyo nga po, sir, nung ginawa po ni God yung mundo, is ginawa niya po yun ng 7 days. Which is, dun pa lang po, sir, nung ginawa niya po tayo, ginawa niya po lahat ng mga nabubuhay po sa mundong to is, binalas niyo na po yung portion nun, nagbilang na po siya kung ilan yung gagawin niya dito, ganun po. Mga hayop, mga tao, mga iba't iba pa po mga gawa po ng Diyos. So yun po, dun parang sa kanya po nag-start yung mathematics. So saan ka dyan? Revealed by God. Okay. Any other? Tawag tayo ng mga hindi pa nagtaas. Ay, ito si Patricia. Patrician. Hello po, sir. Rinig po ba? Yes, loud and clear. I can say po na yes, yung mathematics po is revealed by God, but we can't lie din naman po na na-discover din po siya ng people. So, I'm in between po sa ganun. Kasi po, meron naman po talaga tayo, hindi naman po natin ma-discover ang mathematics kung hindi po dahil sa mga scientists po natin na na-discover po sila. Pero hindi rin po natin malalaman ang mathematics ngayon kung hindi po siya ni-reveal ni God. So, I'm in between the argument. Okay, thank you, Patricia. Any other? Oh, gising-gising. Iba naman, puro na lang si Gabriel. Any other hand? Emmanuel. Hello po, sir. Narinig po. Yes. Para po sa akin, sir, sasangayon din po ako sa kanila na it was revealed by God. Kasi bago pa po nagawa yung tao, may Diyos na po, no? Kaya sabi rin po sa Genesis, God created heaven and earth po, no? In the beginning. So kumbaga may araw po siya na nilagay sa bawat creation niya. So umabot po siya na 7 days, no? So yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po, di ba po numbers po siya? So para po sa akin, sir, it was revealed by God. Kasi siya po yung parang nagsimula sa mathematics natin sa ating mundo po. Yes. Anya. Actually, in between pa. Pero pwede po natin sabihin na human discovered it, yung mathematics. Diba? Si God yung gumawa sa atin. So, siya yung nagbigay ng karunungan sa atin, kaya natuklasan ng tao ang math. Ibig sabihin, si God pa rin nagsimula lahat. Sige. Go ahead, Gabriel. Sumingit si Gabriel. Nag-aaway na sila, sir. Nag-aaway na sila. Hindi naman sila nag-aaway. Sir, nagde-debate na sila. Nagde-debate na sila. Hindi. Wait lang. Okay.
Ano muna, tapusin natin si Anya. Gabriel, wait lang. May nagsasalita. Si Okay. Anya muna. Kasi ang pangunahan, wait lang. So, pero yun nga, from the biblical perspective of the model nga, because yung patterns na yun is already exists nga because of God created an order universe. So, humans may discover mathematics while God may be viewed as the source of the order behind it. Okay, sige. Ano yung sinasabi mo, Gab? Sir, di ba sir, si God po yung gumawa sa atin. So, Oh, kaya dahil po sa kanya, siya rin po yung nagbigay ng karunungan sa atin. Kaya po, dahil binigyan niya po tayo ng karunungan, kaya po unti-unti po natin natutuklasan yung mathematics po. okay. Sige. Trixie. Hello, sir. Para po sa akin, katulad din po ng kay Pat yung sagot ko na pero mas more on revealed by God po ako kasi katulad nga po ng sinasabi nila, si God pa rin po ang gumawa ng lahat. So I think revealed by God pa rin po siya. Okay. Arlene? Pwede po natin siyang i-connect sa tree and the harvester po. So, parang yung tree, ay yung harvester po kasi yung tao, hindi natin nakikreate yung food, ay yung fruit po na galing sa puno. We're just simply gather what the tree has already produced to us po. So, same way po sa human na na-develop po natin, ay na-discover lang po natin yung ano po yung binigay ni God po, which is yung mathematics. Okay. Hindi natin ano yan, binigay na yan, fruit. Pero yung fruit, pwede mong i-discover anong pwede mong gawin sa kanya, no? Pwede mong gawing banana cake. Pwede mong gawing apple pie. Okay. Sige, last two na lang. Pagka-oras na. Sorry sa mga iba pa nag-ano. Patricia. Hello po, sir. Magte-take on po ako ulit and I can say po ulit na if yung question po is who discovered mathematics, I will say na us humans discovered mathematics. But if we're asking who made mathematics, we will say God made mathematics po. So, ano po, if we are asking this, who discovered nga po mathematics, I'm sorry, Gabriel, ganun kanina. Even if you say na God created us, God created our kakayahan natin na makapag-isip or like our intelligence, even if God made that, created that, I can say na tayo pa rin ang nag-discover, hindi si God ang nag-discover, but God did make mathematics. Yan po. Yeah. And also, tama din naman yon. Kasi ginawa ni God yung human na binigyan niya tayo ng free will. No? Hindi tayo ginawang robot ni God. Di ba? Na kontrolado yung gagawin mo. Meron kang free will. Kaya nga tayo nag-aaral, nagdi-discover. Merong science pa rin. No, hindi natin dinidisregard ang science kasi ang science evidence-based. No, pero hindi lahat din masasagot ng science. Kasi merong mga iba na sabi nga unseen things, no, na truth pa rin. Okay, ang dami yung gustong sabihin, no? Gusto niyo pala ganitong discussion. Sabi ko last na lang. Kaya lang may tatlo pa. Si Patricia, tapos na si Pat. Si Anya, kanina pa nagtataas. Sir, wait lang. Yung kanina yung sinabi ni Gabriel, totoo na, actually yung sinabi din po ni Pat, yun din po yung pinapoint out ko kanina kasi lang nakat lang po ako by Gabriel din and yun po. And gusto ko lang po sabihin na ganun din po yung ano ko. Okay. And sorry din po Gabriel, sir. Nag-sorry naman si Gabriel. Hindi ko na natanggap na kinat niya. Gadya ko lang. Sige. Ikakat ko na kayo. It's 2:29 na. Okay na, Gabriel? Last Sorry ano? Sorry po. Feeling ko magkakaroon ng debate sa face-to-face, sabi ni Kirsten. Anyway, sige, thank you guys for a very productive discussion. Okay, along the way, marami pa tayong madi-discover at marirealize, no, sa pag-aaral natin ng math in the modern world. Okay,
So, Team Discovery versus Team Revelation. Tama naman yan, parehas, no? Patuloy tayong nagdi-discover, pero Revelation, nandyan na yan nung simula pa, no? Ginawa na ni God, no? Tayo scientifically lang ay nagdi-discover. Okay, so thank you very much. Pagharapin nyo yung dalawa sa face-to-face. Okay, sige. Okay, friends naman tayo. Nag-sorry naman na si Gab. Okay, thank you guys. Have a great day. Bati tayo, Gab. Bati tayo. Bati kayo. Sorry. Okay, sige. Sorry. Thank you po, sir. Sige, tropa. Bye-bye. Thank you po, sir. Bye-bye po. Debate. Sir, ingat po kayo. Bye-bye. Thank you po, Prepare kayo sir. sa quiz, ha? Thank you Mag-prepare po, sa sir. quiz.